Hello at welcome sa ating channel. Ngayon ay i-breakdown natin o tatalakayin natin ang isa sa pinakakilalang karakter ngayon sa One Piece. At iyon nga si Roronoa Zoro. So may theory to sa dulo guys, kasi nga 30k subscribers na tayo. Kaya maraming salamat sa inyo. Sobrang blessed ko kasi nandyan kayo na laging sumusuporta sa channel natin. So bali ika-22 karakter na natin to guys dito sa mas kilalanin series natin. So sana kung may enjoy nyo tong video na to, please wag kayong mahiyang i-share to sa Facebook. Oo guys, pindutin nyo na yung share button para naman hindi lang ikaw yung nakakaalam ng channel na to. Para mas marami tayong nag-e-enjoy sa mga videos natin, di ba? So bago natin umpisahan ang buhay ni Roronoa Zoro, alam nyo na, intro muna tayo. Slick talker since a jet. One time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So, si Zoro nga ang masasabi nating isa sa pinakamalalakas na karakter ngayon sa One Piece. At ang pangarap niya nga ay maging pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. So, paano nga ba siya nag-come up sa ganyang pangarap niya? So, nag-umpisa nga yan nung bata pa siya, kung saan lumaki nga siya at nag-training ng swordsmanship niya sa dojo ng Shimotsuki Village. Kung di nyo alam guys located nga tong Shimotsuki Village sa East Blue. So, dito halos lahat ng matatandang nakakaharap niya kayang-kaya niya ngang talunin. Kahit sino pa nga yan. Kaso may isang tao nga na kahit kailan hindi niya matalo-talo. At iyon nga, yung anak ng dojo master na si Kuina. So syempre, sa pag-iisip niya na matatanda nga tinatalo ko ikaw pa kaya na babae. So dito, hinamon niya nga si Kuina ng 2,001 beses. And guess what guys? Kung ilang beses nanalo si Zoro kay Kuina? Yes, wala nga. Hindi nga nanalo si Zoro kay Kuina kahit isang beses. At during nga sa huling paghaharap ni Zoro at Kuina, totoong espada na nga ang gamit-gamit nila. At dito sinabi niya nga kay Kuina na pangarap nga daw niya maging pinakamagaling na swordsman sa mundo. So sa sinabing yun ni Zoro, sinabi nga rin ni Kuina na pangarap niya nga rin daw yun. Kaso, sinabihan nga siya ng tatay niya na hindi nga daw pwede dahil yung mga babae nga daw hindi pwedeng maging true sword master. So syempre sa inis na ilang beses nga siyang tinalo ni Kuina na babae, dito nangako siya kay Kuina na balang araw nga daw matatalo niya nga ito sa laban. At hindi dahil sa pagiging babae niya, kundi dahil sa mas magaling na nga daw siya pag dumating yung araw na yon. At dito nga nangako sila sa isa't isa sa ilalim ng buwan na dapat nga daw isa sa kanila ang maging greatest swordsman in the world. Kaso, sa kasamaang palad nga, hindi nga nagtagal yung pangako nilang yun sa isa't isa. Dahil sa sumunod na araw nga, namatay nga agad si Kuina. Dahil nahulog nga daw ito sa hagdanan. So, sa pagkamatay nga na yon ni Kuina, dito nga, na-inherit nga ni Zoro yung espada na gamit ni Kuina, na Wado Ichimonji. At ipinangako na magiging greatest swordsman in the world siya balang araw. Alang-alang nga sa pangako nila sa isa't isa. So, in reality, madali lang naman talagang maabot yung pangarap ni Zoro. Kasi, patayin mo nga lang yung current greatest swordsman in the world, diba? Ikaw na agad yung papalit sa pwesto niya at makukuha na agad yung titulo, 'di ba? So sa paglalakbay nga ni Zoro, nalaman niya nga yung pangalan ng current greatest swordsman in the world. At ito nga si Dracul Mihawk. So nagsimula ngang maglakbay si Zoro sa dagat para nga hanapin si Dracul Mihawk. Kaso eventually nga hindi siya nakauwi kasi nawala siya. Tulad ng lagi niyang sakit na hindi matandain sa mga direksyon. Or in short, wala siyang sense of direction. Lagi ngang pinapakita sa atin yan. Napansin nyo ba? Though parang ginagawa nga lang biro yan sa series. Dahil nga sa hindi siya makauwi sa hometown niya, dito, ginawa niya ng hanap buhay. Yung pagiging bounty hunter. O yung pagpatay niya sa mga pirata na matataas yung bounty. Para nga may pang-inom siya araw-araw. De joke lang. Para may pangkain siya syempre. At dahil nga sa pagpatay niya sa mga pirata, binansagan nga siyang pirate hunter. At some point nga during East Blue Saga, nakita nga natin si Zoro sa Shells Town. Kung saan nakita niya nga na inaatake ng aso ni Android 18, yung isang bata. So syempre, niligtas ni Zoro yung bata at pinatay niya yung aso ni Android 18. Ay wait, si Helmi po pala yan guys. De joke lang ulit. So dahil nga doon, pinarusahan o sinentensyahan nga si Zoro na itali sa isang cross na kahoy ng isang buwan. Kaso 9 days nga simula ng sentensya niya, dumating nga ang isang bata na nagngangalang Monkey D. Luffy. So dito, inimbitahan niya nga si Zoro para maging unang miyembro ng bubuuhin niyang pirate crew. So sa alok nga ni Luffy na to kay Zoro, tinanggihan niya nga agad ito. Pero di kalaunan, pumayag nga rin si Zoro sa alok ni Luffy. Lalo na nung malaman niya ngang papatayin pala siya ng mga marines pagsapit ng ikatlong araw. At dito magkasamang pinatumba nga nila Luffy at Zoro ang mga marines.
At sa lumipas na panahon nga na isang Straw Hat member si Zoro, mas lumalabas nga yung tunay niyang katauhan. Dito nalaman nga natin na palabiro rin pala siya, mapagmahal sa mga kaibigan niya at masiyahin. Malayong malayo nga sa inaakala nating sadistang Zoro nung una. At ang pinakatumatak nga na katangian ni Zoro yung pagiging loyal niya. At as a swordsman nga, sinusunod nga ni Zoro yung Bushido o yung Swordsman's Code, kung saan naniniwala siya na nakakahiya nga daw sa isang swordsman ang magkaroon ng tama o sugat sa likuran. At gaya nga ng sabi ko kanina, loyal nga tong si Zoro sa kapitan niyang si Luffy. Kaya kung ano man ang nagiging desisyon ni Luffy, sinusunod niya nga yan, tama man o mali, nang walang pag-aalinlangan. Dahil sobrang laki nga ng tiwala ni Zoro kay Luffy. Kaya naman ito yung dahilan kung bakit isa sila sa pinakamalakas na pares o sabihin nating isa sa pinakamalakas na duo sa One Piece. So kung di nyo alam guys umpisa pa nga lang sa series ng One Piece may tsansa na nga kagad si Zoro na maabot yung pangarap niyang maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. Dahil during Baratie arc na-encounter nga nila si Dracul Mihawk. So dito hinamon nga agad ni Zoro si Mihawk para sa isang duelo. Kaso ginamitan nga lang ni Mihawk si Zoro ng Kogatana o yung maliit na espada. At kung di nyo alam guys ito yung kwintas-kwintas ni Mihawk na Hugis Cross. At nung time nga na na-realize na ni Zoro yung pagkatalo niya kay Mihawk, pinresinta niya nga mismo kay Mihawk yung katawan niya para nga tanggapin yung pagkatalo niya o yung final blow. At dahil dito napabilib nga si Mihawk sa kagitingan niya sa pagsunod sa Swordsman Honor Code. Kaya naman bilang pabuya ginamitan nga siya ni Mihawk ng isa sa pinakamalakas at pinakasikat na espada. At ito nga yung espada niyang Yuru para nga tapusin yung laban nila. At pagtapos nga nito hinamon nga ni Mihawk si Zoro na dapat nga daw mahigitan o malagpasan nga siya nito bilang pinakamalakas na swordsman sa mundo. At syempre sinagot naman ito ni Zoro at umiiyak na ipinangako kay Luffy na hindi na nga daw siya matatalo kahit kailan. At yung pangako nga ni Zoro na yon kay Luffy dahan-dahan nga niyang nagagawa. Dahil sa paglalayag nga nila mula East Blue papuntang Grand Line dito nakaharap nga nila yung mga pinakamalalakas na kalaban. Pero pinapatunayan niya nga kay Luffy na hindi siya natatalo. At syempre dahil yan sa tulong ng teknik niya na Santoryu o mas kilala sa tawag na Three Sword Style. So yung teknik nga na to guys yung dalawang espada nga dapat hawak-hawak sa magkabilang kamay. At yung ikatlong espada naman nasa bunganga. Yes guys, nasa bunganga talaga. Kaya nga napaka-unique ng teknik na to. At bukod nga sa Santoryu kaya nga rin ni Zoro yung teknik na Itoryu at Nitoryu o mas kilala sa tawag na One Sword at Two Sword Style. So it means di naman talaga required kay Zoro ng tatlong espada lagi pag lumalaban. Dahil master niya nga rin ang two sword at one sword style. In fact, kahit wala ngang espada kaya pa nga rin niyang maipaglaban. Oo guys, kaya niyang lumaban kahit walang espada at tinatawag nga yung Motoryu o mas kilala sa tawag na no sword style. At yung huli niya ngang technique tinatawag na Kyutoryu o kilala sa tawag na nine sword style. Konti pa nga lang yung nalalaman natin sa technique na to. Pero specifically, kaya nga ni Zoro na kopyahin yung mga kamay niya at braso niya na nagbibigay sa atin ng illusion na siyam nga yung espada niya, pati yung braso niya. At during nga nung nasa Grand Line si Zoro, talagang makikita natin yung progress niya as a swordsman. Sa katunayan, binigyan pa nga siya ng world government ng bounty na 120 million belly. Kung saan ito yung naglagay sa kanya sa posisyon sa pagiging supernovas. At sa connection naman niya sa mga kapwa niya Straw Hat members, palalim na nga ng palalim ito. At one point pa nga, binuwis niya pa nga yung sarili niyang buhay. Maligtas nga lang yung kapitan niyang si Luffy. So guys, ito yung scene na pinakahumanga talaga ako kay Zoro. Dahil talagang pinatunayan niya sa ating lahat ng manonood na handa niyang isakripisyo yung buhay niya alang-alang kay Luffy. So anyway, nung time naman na pinaghiwa-hiwalay sila ni Kuma during Sabudi Archipelago Arc, dito napunta siya sa Kuraigana Island, kung saan dito nakatira si Dracul Mihawk. So dito nga na-realize ni Zoro na sobrang hina pa nga niya talaga. At dito nagmakaawa nga siya kay Mihawk na turuan o i-train nga daw siya alang-alang kay Luffy. So dito na nga gugugulin ni Zoro yung pagsasanay niya during 2 years time skip. At nung time nga na nagsama-sama na ulit yung Straw Hat Pirates, dito nga taglay-taglay na niya yung kaalaman sa paggamit ng observation at armament haki, which is usually nga ginagamit niya sa espada niya. At sa paglalakbay nga ng Straw Hat Pirates sa New World nakita nga natin na talaga namang sobrang nag-improve hindi lang yung swordsman's ability ni Zoro, pero pati na rin yung bilis, lakas, utak o lahat na. Basta sobrang laki na ng nilakas niya after time skip. And currently nga as I speak nasa Wano na nga siya at hawak na nga niya ang dating espada ni Kozuki Oden na Enma, kung saan isa itong espada na to sa nakabigay ng damage kay Kaido. So as the story goes on mas makikilala pa nga natin yung karakter ni Zoro during Wano arc. So yan ang summary ng buhay ni Zoro guys. So theory naman tayo.
So saan nga ba sa tingin ko nag-originate o saan nagmula si Zoro? So gaya nga ng sabi ko sa theory ko last time, I've got a feeling nga na si Zoro ay galing talaga sa Wano. Kasi bukod nga sa kilalang clan na Kozuki clan, may isa pang clan sa Wano na talagang kilala. At ito nga yung Shimotsuki clan. In fact, kung di nyo alam guys ang meaning nga ng Shimotsuki ay November. Which turns out na parehas nga rin na buwan kung kailan isinilang si Zoro, which is November 11. So yan lang ba ang basihan ko kaya nasabi kong taga Wano si Zoro? So hindi. Kasi yung isang ang miyembro ng Shimotsuki clan na si Shimotsuki Oshimaru ay ni-reveal ang appearance sa manga. And it turns out na sobrang kamukha ito ni Zoro. Pansinin nyo yung resemblance nila guys. Mula sa buhok, hugis ng muka, di ba? And isa pa, in-state nga rin dito na lagi nga daw kasama ni Shimotsuki Oshimaru yung isang fox. Yes guys, isang fox. At kung di nyo rin alam guys ang meaning nga ng fox in Spanish Zoro. So nagkataon lang rin kaya ito? Paano kung sabihin kong ang village nga sa East Blue kung saan lumaki si Zoro at natutunan niya yung swordsmanship niya, ang pangalan nga nito Shimotsuki Village. So may Shimotsuki rin, di ba? So nagkataon pa rin kaya ito? Kasi hindi ba kayo nagtataka guys, yung master ni Zoro na si Koshiro may hawak ng isa sa 21 Great Grade Sword. At ito nga yung Wado Ichimojo. Nasa East Blue lang naman siya, di ba? So paano siya nagkaroon nito? So may nakita ako guys sa SBS Volume 92, na-state nga na meron nga daw barko na nag-arrive sa East Blue long time ago mula sa Wano. So possible kaya nasakay ng barko na to si Koshiro? At ang posible kaya na dala-dala niya sa barko na to si Zoro para iligtas mula sa Wano? Isipin nyo guys malapit na ngang matapos ang One Piece. Sabi nga ni Oda probably 5 years na nga lang daw ito. At si Zoro na nga lang sa Straw Hat Pirates ang wala pa tayong gaanong nalalamang background. So para sa akin, ito na yung pinakamagandang opportunity para i-showcase yung connection ng background ni Zoro, di ba? Kasi kakatapos nga lang nating malaman ang background ni Sanji during Whole Cake Island arc. Kaya tingin ko malaki ang possibility ngayong Wano arc na i-reveal na ang pinagmula ni Zoro. So, pag-usapan naman natin yung kaliwang mata ni Zoro guys. Tingin ko nga may nakatago dyan na kung ano man. Dahil tingin ko, di pa nga siya bulag. Kasi tingnan nyo yung mga pirata in reality. Di ba may eye patch sila? Pero di sila bulag Pero naglalagay sila nun para nga madaling makakita sa dilim. So gaya kay Zoro, tingin ko, hindi bulag yung isa niyang mata. At tingin ko may nakatago nga dyan. Maybe soul? We never know. Kasi ang una kong naaalala dito guys, kung nanonood kayo ng Bleach sorry dito ko kinonek. Anyway, may isang karakter nga doon sa Bleach. At yung pangalan nga nun Kenpachi. So gaya kay Zoro, tinatakpan niya nga rin yung isa niyang mata. At pagbubuksan niya nga yung isa niyang mata, parang may soul nga na lumalabas na nagbibigay sa kanya ng additional na lakas. We never know, malay natin. Ganun rin yung kay Zoro, 'di ba? Pag binuksan niya nga yung mata niya, may demonyo or kung ano man na magbibigay sa kanya ng additional strength. Or ang isa ko pang theory dito guys, kung mapapansin nyo yung scene na to sa manga, pinakita nga na hawak ni Zoro yung Kogatana o yung maliit na espada ni Mihawk. So sa scene na to, it seems na ito nga yung ginamit ni Zoro para nga mahiwa yung mata niya, 'di ba? So what if itong Kogatana na to guys, cursed din to o may soul pala sa loob at nalipat nga yon sa mata ni Zoro? Kasi alam naman nating lahat, 'di ba, na yung Yoro nga ni Dracul Mihawk o yung malaki niyang espada kasama nga sa 12 Supreme Grade Sword. So it means malakas ito. So what if kaya ganun yung mata ni Mihawk dahil nga sa espada niyang yun? So what I'm trying to say gaya nga kay Zoro, tingin ko ganun na nga yung kaliwang mata niya, pareho kay Mihawk. Oo, alam ko maliit yung probability, pero we never know, 'di ba? Malay natin tumama. So yun lang. Yun yung theory ko sa mata ni Zoro. So sana na-enjoy nyo yung panonood sa video na to. So kung sakaling natripan mo o nagustuhan mo naman tong video na to, huwag ka nang mahiyang pinutin yung like button. Dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre, i-click mo na rin yung subscribe button para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So bago tayo magtapos, maraming salamat pala sa 30,000+ na nag-subscribe na sa channel na to. Naway pagpalain kayo guys. At paalala lang pala, huwag kayong gaanong gumagala kasi may virus. Stay safe guys. Peace! Doesn't sell it, sending texts, sending kites, yeah.